kasalanan ko'y iyong bawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan pa tayo bumabalik sa banal na misa, tayo'y nagpapabasbas sa Diyos. Pero mahirap maging mabunga ang ating buhay kung hindi tayo magiging totoo sa Kanya. Madalas, meron tayong tinatago sa Diyos o hindi sinasabing totoo sa ating mga minamahal. Kapatid, aminin natin ang mga pagkakataon na hindi tayo naging tapat. Dahil ang Diyos natin ay katotohanan, aminin natin ang ating buhay na napuno ng kasinungalingan. Para tayo'y makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, aminin natin ang ating mga naging kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagmamagandang loob na sa iyong pagpapala kami mapuspos. Kaya't ihanda mo kaming kamti ng iyong alindog sa langit, pakundangan sa pagbabago sa luma naming ugaling pinapalit. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagngangalang Joaquin. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Hilkias. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joaquin at ang bahay niya ay ligid ng malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yaon ang naging tanggapan ng 2 hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong iyon, nahalal na hukom ang 2 matanda at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng 2 matanda na naglilingkod sa bayan bilang hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Araw-araw, siya'y nakikita ng 2 hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinalikuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon. Gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na 2 abay lamang ang kasama.
Napaka-alinsangan noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin, kundi ang nagkukubling 2 hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa 2 abay, "Dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng olibo. Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo na ako." Pagkaalis ng mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang 2 hukom. "Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin," sabi nila kay Susana. "Sabik na sabik kami sa'yo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag tumanggi ka, palalabasin naming nahuli ka namin na nakikipagtalik sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga abay." Litong-lito si Susana at napataghoy siya. "Wala akong lusutan. Kung papayag ako sa inyo, ang parusa'y kamatayan. Pag tumanggi naman ako, maghihiganti kayo sa akin. Ngunit yari na ang pasya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi. Mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti, kaysa magkasala ako laban sa Diyos." Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng 2 lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa kabahayan ang ingay sa hardin, kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran para alamin kung ano ang nangyayari roon. Sinabi ng 2 hukom ang kanilang paratang kay Susana, at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana, kung di ngayon. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquim ang mga tao, dumating ang 2 hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay pinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Hilkias at kabiyak ni Joaquim. Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak. Habag na namang nag-iiyakan ang pamilya ni Susana, 10 ng mga taong naroon. Tumayo ang 2 hukom. Ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana. Sa kaibuturan ng kanyang puso'y nanalig siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, "Naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang 2 abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga abay. Di nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ang isang binata at silang 2'y nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagaman nakita namin ang lahat, hindi namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya sa amin, kaya't madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong. Subalit ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaking iyon na katalik niya. Nanunumpa kaming ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan. Sapagkat kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukumpa, pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nakaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito, malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, "Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang binibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang pinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay?" Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin.
Nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya, isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at hinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungang gaya ng sa isang matanda. Halika, sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos nagsalita si Daniel, paglayuin ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasatin. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isa at sinabi, matandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ng mga hatol na ginagawa mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya mo ang talagang nagkasala. Hindi ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtalik ng matutop ninyo? Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit ng iyong sagot, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at pinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Canaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ang iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para pagbigyan ng iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel. Buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng hindi totoo. Hinatulan silang mamatay. Ayon sa kautusan ni Moises, ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ang isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa daang madilim, Panginooy ko'y kapiling. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot
sapagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Kahit sa daang madilim, Panginoon ko'y kapiling. Wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin, wika mo'y aming dirinig, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutundin. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, si Jesus ay pumunta sa bundok ng Olibo. Kinaumagahan, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya umupo siya at sila'y tinuruan. Noon dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga Pariseo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila. At sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo? Tinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng kakatanong si Jesus. Kaya't sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Na marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, nasaan sila? Wala bang magpaparusa sa iyo? Wala po, Ginoo. Sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Umayo ka at huwag nang magkasala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. How to spot a liar? Paano mo nalalaman kung sinungaling ang isang tao? Kung meron tayong isang matututunan sa mahabang unang pagbasa, hindi ibig sabihin na matanda ka na hindi ka sinungaling. Kung babalikan nyo ang mga pagbasa, parang pinariringgan ng mga matatanda. Kung sino pang mga matatanda, sila pang sinungaling at makasalanan. Di po ba? O biglang yumuko yung ibang matanda sa inyo. Hindi rin ibig sabihin na may posisyon ka, kilala ka sa lipunan, na ikaw ay kapitapitagan. Kung minsan, kung sino pa yung may kapangyarihan, sila pang abusado, sila pa ang hindi totoo. Di po ba? So, how can we spot a liar?
We must remember that lying is a major offense. It is a grave sin. Pangilan po sa 10 utos, ang do not bear false witness to others. Pangilan? Ala, nakalimutan na. Napakatahimik nyo. Yung iba, nag-google pa. Yan na nakakatawa sa atin, hindi po ba? 10 utos na lang, hindi pa natin ma-memorize. Ito po tandaan nyo. Bawal magsinungaling o gumawa ng kasinungalingan laban sa iba ay pang-8 utos. The 8th commandment. Pero itong kasalanan na ito, ang madalas nating ginagawa. Sabi po sa psychology, ang ordinaryong tao daw po ay nagsisinungaling na mga 2 hanggang 3 beses sa maghapon. Alam nating mali, pero bakit ba natin paulit-ulit na ginagawa? Marami pong dahilan ng mga tao kung bakit sila nagsisinungaling. Merong iba nahihiya kasi meron silang pinoproject na image sa ibang tao. Meron silang inaalagaan na pagkatao at ayaw nilang masira ito, lalong-lalo na pagkaharap nilang iba. Kaya nga, marami sa atin, aminin natin o hindi, nagsusuot tayo ng maskara. Amen? Meron din pong iba naninira. Gumagawa sila ng kwento laban sa iba. Yan ay pagsisinungaling din. Bakit? Baka inggit, siguro insecure. Meron din po mga nagsisinungaling kasi ayaw nilang masaktan ang iba. Others lie because they want to protect their loved ones from unnecessary stress and anxiety. Halimbawa, may cancer yung nanay mo. Sinabi ng doktor, ilang araw na lang o buwan ang kanyang itatagal. Para hindi na lang mag-alala yung iyong ina, sinasabi mo sa kanya, Ma, cholesterol lang yan. Huwag kang mag-alala. Para hindi mag-isip ang iyong asawa, sinasabi mo, may pera ka. Pero sa totoo, ang dami mong utang. Kaya nga po yung iba, tinatanong sa akin kapag nangungumpisal sila, Father, hindi naman po siguro kasalanan yung nagsisinungaling, no? Kasi ginagawa ko po ito para hindi masaktan yung aking minamahal. My dear friends, having a good reason to do bad things does not make you right. Kung mabuti man ang iyong dahilan sa pagsisinungaling, kasinungalingan pa rin yan. Kung mabuti talaga ang pagsisinungaling, edi sana nung umpisa pa lang, hindi na pinag-utos yan ng Diyos. Hindi nagiging tama ang kasinungalingan dahil ikaw ay nangatwiran. The end does not justify the mean. Parang isang bagay masabi mo mabuti, kailangan ng 3 bagay. Tandaan niyo po, dapat mabuti ang dahilan. Pangalawa, dapat mabuti ang paraan. At pangatlo, dapat mabuti din ang kahihinatnan. Kaya napakahalaga po, paano natin malalaman nagsisinungaling ang isang tao? Kasi hindi po magiging maganda at mabuti ang isang relasyon kung ito ay may kasinungalingan. Remember that, understand that, a relationship cannot flourish with lies in it. Ang pagsisinungaling ay parang bumubutas, sumisira ng ating magandang pagsasamahan. Kaya ito po yung 3 tanda para malaman mo, makita mo na talaga nagsisinungaling ang isang tao sa iyo. Unang-una, kapag wala ang banal na espiritu sa tao, siguradong sinungaling yan. Hindi niyo po ba napansin kapag nagbibigay ng testimonya ang isang tao sa korte, pinapahawak po sa kanya yung Biblia. At siya'y nangangako, nagdadasal. Nasasabihin niya, lahat ng katotohanan, tanging katotohanan lang. Ang taong malapit sa Diyos, malayo sa kasinungalingan. Dahil ang Diyos ay katotohanan. God is truth. Hindi makakapagsinungaling ang tao kung buhay sa Kanya ang banal na Espiritu. Makokonsensya at makokonsensya siya. Madudulas at madudulas siya. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga, if you're trying to investigate the truth, what should you do? Pray. Magdasal ka. Hingin mo ang tulong ng banal na Espiritu. Dahil
Ang banal na espiritu ng katotohanan ang maggagabay sa iyo, magdadala sa iyo, magpapakita sa iyo sa lahat ng katotohanan. Pangalawa po, maghanap ka ng detalye. Pansinin niyo yung mga sinungaling. Kapag nagsasalita sila, napaka-general nila. Hindi sila nagbibigay ng mga detalye. Halimbawa, tanungin mo yung asawa mo, bakit ginabi ka? Anong sasagot niya? Nagtrabaho, nag-overtime. Ganun lang po. Hindi na siya magkukwento. Kapag tinanong mo siya, sino mga kasama mo? Mga kabarkada? Saan kayo pumunta? Doon lang, dyan lang, malapit lang. Hindi niya sasabihin talaga kung saan. Di po ba? Pansinin niyo ang sinungaling. Very general sumagot. Kaya kapag pinilit mo na siya doon sa mga detalye, iibahin niya yung topic. Kung hindi mo siya titigilan na tanungin, magagalit na yan, magtataas na ng boses, magwawala na, aawayin ka niya. At para tumahimik na lang, hindi mo na siya tatanungin. Pero halata, hindi po ba, na hindi totoo ang kanyang sinasabi. Kaya napansin nyo doon sa unang pagbasa, nahuli yung mga sinungaling na matatanda dahil nagkamali sila sa kanilang mga detalye. Pinrame up daw nila si Susana. Binigyan nila ng isang kasalanan na hindi naman niya ginawa. Pinagbintangan nila itong babae na may kalaguyo daw siya. Pero nung sinuri daw ni Daniel ang nangyari, magkaiba sila ng detalye. Kaya nabuking sila. Doon nakita hindi totoo ang kwento nila. Kaya ang ganda po nung kasabihan sa Ingles, it says, the devil is in the details. Ibig sabihin, nasa maliit na detalye ang sabit, ang problema o pagkakamali. Para malaman mo kung sino talagang sinungaling, bantayan mo ang mga detalyeng sinasabi niya. Pero pangatlo at kahuli-hulihan, tingnan mo kung tumutugma yung kanilang salita sa kanilang gawa. Balikan niyo po ang unang pagbasa. Hindi nagtugma yung kwento ng dalawang mahilig na matanda. Kaya nahuli silang nagsisinungaling. Minsan, makikita mo sa buhay ng isang tao ang katotohanan. Dahil ano po ang kasabihan? Actions speak louder than words. Hindi mo maitatago sa iyong kilos, sa iyong gawa, ang katotohanan. Kaya palagi ko pong sinasabi ito mangangawit din ang tao. Bigyan mo lang siya ng panahon. Bantayan mo ang tao. Hindi niya matitiis. Lalabas at lalabas ang totoo. Huwag kang magmadali. Magmasid ka. Dahil lahat ng lihim ay mabubunyag. Si Jesus ang nagsabi niya, lahat ng nasa dilim ay makikita din sa liwanag. Kaya huwag nating kalimutan ang tatlong bagay na ito para malaman mo kung sino talaga nagsasabi ng totoo o kung sino talaga ang sinungaling. First, pray for the Holy Spirit. Second, ask for details. And third, look for consistencies. Look at the life of the person. Ngayon ang tanong, anong gagawin natin kapag nalaman natin na sinungaling ang isang tao? Do not hate them, but help them to be converted. Kasi ang nakakatakot po ito. Kapag ang isang tao na sana'y nagsisinungaling, naniniwala siya, iniisip niya yung kanyang sinasabi, totoo. A person who lies continuously, repeatedly, habitually, will believe what they are saying is true. Mga kapatid, maaring sa tingin mo, ang kasinungalingan ay hindi nakakasakit. Pero katagalan, nakakasira iyan. Lying at first may seem harmless, but at the long run, it becomes the mother of all sins. Sabi nga, ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang anak ng sinungaling ay galit. Ang pinsan ng sinungaling ay tsismis. Ang kaibigan ng sinungaling ay pagtatakip. Ang apo ng sinungaling ay gulo at pagkasira ng tiwala. Ang kasinungalingan
para pong buto. Lying is like a seed. Kapag tinanim mo yan, marami ang magiging bunga. At kadalasan, hindi maganda at mabuti ang bunga. Amen? Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, the truth will set you free. Ang katotohanan lang ang nagpapalaya sa atin. Pero ang kasinungalingan ang nagiging bilanggo ng ating mga puso. Magdasal po tayo sa banal na misang ito na piliin natin araw-araw na maging totoo. Sa gitna ng napakaraming taong palagi nila nagsisinungaling. Dahil kapag ikaw ay totoo, dito uusbong ang isang buhay na masaya at pinagpala. Amen. Tumayo po tayo. Naalala natin ang pagkahabag ni Jesus sa babaeng nakiyapid. Tumatawag tayo sa Kanya sa ating panalangin. Nakakatiyak na tayo rin ay Kanyang kahahabagan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan, naway makaranas ng mapagmahal na habag ng talapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang iwasan ang paghatol sa iba at sa halip ay tingnan ang ating sariling buhay sa mata ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may mabibigat na pasaning dala ng kahirapan at alalahanin, naway maunawaan na hindi sila iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa maling hatol, naway patatagin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kaligayahan at kapayapaan sa mga bisig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maging mapagpatawad sa mga taong hindi maganda ang pakikitungo sa amin. May pakita nawa namin sa kanilang habag na pinakita ng iyong anak na si Jesus sa babaeng nahuling nakikiyapid. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami Manalangin kayo mga kapatid.
Parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming gaganap sa banal na paghahain, ay buong galak nawang makaharap na may kadalisayang angkin, upang ang bunga ng aming pagtitiis ay maipamalas namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay sa pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nakimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat.
kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Landas na kay higit sa liwo'y inilang, bawat hapag nito'y dusa't hirap ang laman. Sa kalooban ng Ama, magpasakop kang ganap. Buhay mo, Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa abos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakan ng mundo, andas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yakap, ako ay dadahak. Kahit higit ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusang, tulad ng mundo'y ganggan. Bawat tapas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Kay hirap ng gawin, kalooban mo'y kundi. Diniri kong sundan, bagas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan sa iyo kailan pa man. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa'kin nais mo. Sa iyong mga yakap, ako ay dadaan. Kahit bigit ng lupa, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusang, tulad ng mundo'y ganggan. Bawat bakas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yakap, ako ay dadaan. Kahit tigim ng luha, ang nilakaran mong landas. Masakit man at tusang, tulad ng mundo'y ganggan. Bawat bakas ng iyong mga yakap, bawat hakbang mo'y aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabangan mo sa piging ng iyong pagpapala ay pamalagian nawa nitong walang hilig na masama. At sa gayon, maliksi naming masundan ang yapak ng halimbawa ni Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po ang tatlong palatandaan para malaman mo kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Una, kung ang banal na Espiritu ba ay nasa kanya. Mararamdaman mo naman may kutob ka.
At para lumitaw talaga ang totoo, pagdasal mo yung tao. Mangangawit din yan, sasabihin din niya. Pero pangalawa, maghanap ka ng detalye. Dahil pag very general ang tao, sigurado meron siyang tinatago. At pangatlo, at kahuli-hulihan, bantayan mo yung kanyang kilos, yung kanyang gawa. Kapag meron ng hindi tugma sa sinasabi sa ginagawa ng tao, ibig sabihin, hindi siya totoo, nagsisinungaling siya. The mother of other sins starts with lying. Kung hahayaan mo, paulit-ulit na lang ang iyong pagsisinungaling, kaya nga nakikipag-away ka pa, akala mo ikaw ang tama, akala mo ikaw ang totoo. Pero naway araw-araw tayo magpakumbaba sa Diyos. Aminin natin yung mga bagay na sinasabi natin na hindi totoo. Hingin natin araw-araw ang tulong, ang awa ng Diyos. Para pag namuhay tayo ng tapat, mas pagpapalain tayo, pati din ang ating mga ugnayan at relasyon. Sumainyo ang Panginoon. Sumayo rin. At basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.